Raven Orchids mula sa Santo Domingo Elementary School. Ang pamagat po ng ating kwento ay Diyan ang Diyos. Isang araw, may batang babaeng nagngangalang Andrea. Si Andrea ay isang pinakamabait na bata at tuwang-tuwa ang lahat ng tao sa kanya. Ngunit isang madilim na gabi, nagkaroon ng isang napakalaking baha. Lahat ng mga tao sa bayan ay tumakbo. Pati na rin si Andrea at ang kanyang anak. Madami sa mga tao ay nasabi. Hindi kabilang si Andrea doon. Pagkat siya at ang kanyang ina ay isa sa mga unang nakatakbo. Ngunit, habang tumatakbo, natablok ang kanyang anak. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Tila nawala ang araw. May lumabas na maliwanag na ilaw at mayroong siyang narinig na malaking boses. Oh, Andrea! Huwag kang mawalan ng pag-asa! Aalagaan kita! Huwag ka lang mawalan ng pananampalataya! Nagbukas ang paningin ni Andrea at unti-unti muling siya'y nagtiwala sa Panginoon. Naglakad siya. At makalipas ang ilang oras, may nakita siya. Maliit na bayan. Pumasok siya dito. At namangha sa kanyang paligid. Kay ganda-ganda. Mayroong mga brilyante na tila nakalutang sa bawat sulok. Nagniningning at nakakabulag sa liwanag. Mayroong isang bata lumapit sa kanya. At nagwika, may isang lalaki nakasakay ng isang kabayo na nagsabi sa akin na ikaw ay darating. Binayaran niya ako basta't alagaan daw kita ng mabuti. Kinuha niyang kamay ni Andrea at inalay niya ito sa kanyang bahay. Pinakain niya si Andrea, pinainom at pinahinga niya ito. Nang magising si Andrea, nakita niya nagkahiga ng lamang siya sa isang bato na tila naglaho ang bahay at higaang nararamdaman ni Andrea noong natutulog siya. Tumawa na lamang siya, ha 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 ha, at sinabi salamat sa Diyos, palaging gawin ang nangyayari. Maglalakad siya ng maliit na distansya at makakabot siya sa isang bayan. Mayroong lalapit sa kanyang bata at dadalhin siya nito sa isang bahay. Papakainin siya, papainin at pahihigain. At tuwing gigising siya ay makikita niya na sa bato na lamang siya at ang kanyang kinalalagyan ay tila naglaho na. Paulit-ulit ang pangyayaring ito hanggang dumating na sa tamang edad si Andrea at kaya niya na ipagtanggol at alagaan ang kanyang sarili. Lubos ang pasasalamat ni Andrea sa Diyos sapagkat hindi siya pinabayaan nito. Tandaan, nandiyan ang Diyos para sa iyo. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lang sa Kanya. At yan is Zora Miral. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Okay.